Mahilig ka ba sa tinapa? Alam niyo ba na dito sa Bulacan, bago pa man dumating yung mga Espanyol, ay nagtitinapa na ang mga taga rito? Oh yes! At hanggang ngayon, napanatili pa rin nila ang sinaunang tradisyon na ito ng pagtitinapa. Magtutungo tayo ngayon sa isa sa mga pinakamatagal ng tinapahan dito sa Bulacan, Bulacan. Alam kong malapit na ako kasi mausok na! Ito raw ang isa sa pinakamatandang tapahan sa buong Bulacan. 50 taon na silang gumagawa ng tinapa at ang mga tinapa na ginagawa at mabibili rito, hindi lang daw isda. Opo. Kasama ko dito si Kuya JP at meron kaming sangkaterbang manok at saka liempo. Anong kailangan nating gawin? Linisin po muna natin yung manok po. Una munang lilinisan ang mga manok. Kailangan kasing masigurado na walang matitirang balahibo dito. Diyos ko naman itong puwet ng manok na to. Daming balahibo. Kulang pa, no? Opo. Kailangan wala talaga siyang balahibo. Sunod na mga aalisin ang leeg Ang liig nito, yan. at taba ng puwet ng manok. Yan pala yung marumi. Tsaka po yung pit niya po mismo, alisin po natin. Hindi ba masarap yan? Opo. Okay. Yung taba ng puwet? Yan. Okay. Oh my gosh, baka matanggal ko yung puwet. Ang sarap pa naman nun. Bongga. Ang next step, hihiwain ng bahagya ang breast part ng manok. Parang lalagyan lang siya ng hiwa-hiwa para pumasok ang lasa. Para pumasok. Parang yung kumbaga lasa. kumbaga sa isda, 'di ba nilalagyan natin ng mga paslant-slant? Opo. Ito rin. Pumasok kayo diyan. At saka huhugasan at aalisin ang natirang baga nito. Ito, parang meron siyang itlog. Opo, sige po. Tanggalin ko rin yung itlog. Siguro baba ito. Mangingitlog pa siguro to. Yan, ganyan. Meron pa ba? Aasinan po natin siya. Aasinan. Sunod itong papahiran ng asin. Huling ilalagay ang pandan leaves sa loob ng manok. At saka ito pakukuluin sa loob ng 30 minutes. Pero bukod sa manok, nagtitina pa rin sila ng liempo. At meron tayo ditong mga liempo. Ito. Anong gagawin natin dito? I-slice lang po natin siya. Asin hanggang ilalim? Hindi naman po. Para naman sa paggawa ng tinapang liempo, kailangan munang hiwaan ang parte ng balat nito. Okay. Hanggang mabuka. Opo. Bumuka po siya. Okay na po. Tsaka po, i-slice po ulit natin ganito. Ganyan lang po. Sunod itong huhugasan at papahiran ng asin. Tapos po niya, tutusukin po siya natin ng stick para po dumiretso po siya pag naluluto. Pag wala pong stick, umano po siya. Gaganon siya. Opo. Tuhugin natin siya para tumigas. Opo. Para po di po siya bumaluktot po. Saan? Sa taba o sa Kahit sa po laman? sa ilalim po. Yun! Masok din. Isa na lang. Pumasok ka. Ayun na. Napunta dun. Sorry. Sige, papasok na po natin siya ng ganito lang po. Okay. Yan na. Nalagyan natin dito po. Ang naihandang mga liempo pwede na ring pakuluan ng 40 minutes. Ay, sorry! Ang finished product na tinapang liempo, abangan mamaya. Okay. Dahil mas matagal ang pagpapakulo sa liempo, mauunang hanguin ang mga manok. Gano'ng katagal na po ito napakulo? Ano po, mga 30 minutes po. 30 minutes. Kaya po, hahangin po natin siya. Hahanguin na natin. Asin lang talaga ang pampalasa niyan. Opo.
Ano po yung pinagkuluan niya? Tubig lang o may nakalagay na laman? Tubig lang po. Tanglad yun ah! Opo. Ayun, may tanglad. Secret daw, pero parang may nakikita ako. May tanglad, tsaka may laurel. May bawang ba yan? Opo. May bawang din. Ano pa? Sikretong malupit talaga ang ingredients ng tapahang ito. Ito kaya ang sagot kung bakit umabot sila ng 50 years? Ang mga napalambot na manok papahiran ng atsuete mixture. Ito sa palagay ko yung pinakamadaling trabaho sa tapahan, yung pagpapahid. Kapag napahiran na ang lahat ng manok, pwede na itong pausukan. Groovy si Kuya, naka-shades, lugi ako. Hala, ayaw sumak! Ayan, okay. Kaya pala naka-shades si Kuya eh. Makalipas ang 2 hanggang 3 oras na pagpapausok sa manok, pwede na itong hanguin. Eto na ang ating tinapang manok. Taran! Ay, bonggang-bongga. Tikman na natin. Uy, super lambot. Super lambot! Okay. Manok. May smoky flavor siya. At saka juicy pa rin, ha? Mas masarap daw pag may atsara. Panalo! Ang tinapang manok pwede pa raw i-level up. Yan ang ihahain sa atin ng mga taga-Bulacan. So ito yung ating tinapang manok at tuturuan tayo ngayon ni Mark na magluto ng tinapang manok pero ang version niya, sisig. Sa kawali, una munang magtutunaw ng butter. At saka igigisa ang sibuyas at hinimay na tinapang manok. Sunod ay hahalo ang toyo at siling labuyo. Sa isang bowl, paghahaluin naman ang mayonnaise, asin, seasoning, pamintang durog, at calamansi juice. Kapag ready na ang sisig sauce, pwede na itong ihalo. Huling ilalagay ang hiniwang siling haba. Pwede nang tikman ang tinapang manok sisig. Eto na ang chicken sisig ni Mark. Favorite ng tropa. Tikman na natin. Uy! In fairness, ha? Ang hanga! Pero in fairness kay Mark, ha? Sarap ng timpla niya, ha? Nasaan yung beer? Joke lang po! Nag-blend siya perfectly dun sa lasa nung tinapang chicken. Mark, jojowain, totropahin. Totropahin. Tropa na tayo! Sarap ng pulutan niyo eh! Dito sa tapahan sa Bulacan, hindi lang isda ang ginagawang tinapa. Pati liempo kasi tinitinapa rin nila. Ang mga napakuluang liempo papahiran ng atsuete mixture. At saka pauusukan ng 2 hanggang 3 oras. Maya-maya pa, luto na ang tinapang liempo. Para sa mga Bulakenyo, the best daw itong iluto at gawing kare-kare. Sa kaldero, una munang magtutunaw ng margarine. At saka igigisa rito ang bawang, sibuyas, sitaw, at talong. Sunod na ilalagay ang tinapang liempo at gata. Baka kakaiba yung kare-kare niyo may gata, ah.
Sunod na ilalagay ang tubig, peanut butter, puso ng saging, hiniling na bigas, at suwete, at liver spread. Ihalo na ang repolyo at pechay. Pakuluin ito ng 10 minuto. Saka ito titimplahan ng paminta at asin. Kapag kumulo na, pwede nang lantakan ang tinapang liempo na kare-kare. Ito na po ang kare-kare na may tinapang liempo. Ano kaya ang lasa nito? Parang smoke na siya. Lasa mo yung smoky flavor niya. Anyway, sinasahog din daw ito sa kare-kare. So, tikman natin itong kare-kare na ito. Mas nangingibabaw yung gata kesa dun sa peanut na sauce dito sa kare-kare ito. Para kung nag-kare-kare pero lechon. Ganon yung peg niya. Malinamnam. Creamy at malinamnam.